Alright mga kapatid, may panawagan ang liderato ng AFP. Ito si General Bronner mga tol, may panawagan sa atin, sa publiko mga tol. Alam nyo naman, di ba? Na napakagulo ngayon ng ating bansa dahil nga sa patuloy na awayan dito sa politika. Sasabayan mo pa ng mga pro-China mga tol at sasabayan mo pa ng mga walang pakialam talaga kung tayo'y masasakop ng China o hindi. Diba? May mga tumatakbo dyan bilang senador, pero kung sino pa yung tumutulong sa ating bansa, yun pa yung gustong itaboy natin, at kung sino yung mga nananakop sa atin at gustong sumakop ng ating teritoryo, yun yung gustong yakapin natin mga tol. Diba? So ngayon mga kapatid, hinihikayat ng liderato ng AFP ang bawat Pilipino mga tol na bumoto daw tayo ng tama para maituwid natin ang direksyon ng bansa mga kapatid. No? Dahil nasa ating mga palad nga naman talaga kung sino ang ilalagay natin posisyon o ilalagay natin sa posisyon na mangangalaga ng ating bansa. Ito ba yung tipong mga sikat lang dahil sa mga pelikula? Diba? Ito ba yung harap-harapan naman na tayong pinapakitaan na talagang pro-China sila? Ilalagay nyo pa rin ba sila sa posisyon? Ewan ko sa inyo mga kapatid. Pero eto, mula to sa UNTV News. Alright, so panoorin natin itong balitang to at magbigay tayo ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Isa lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people. Okay mga kapatid, etong darating na eleksyon ngayong taon, mga tol, ay ito yung sabihin na nating crucial dahil ito'y magbibigay ng maraming taon na naman, no, para sa mga kumakandidato na ipakita sa mga mamamayan mga tol kung anong klaseng tao sila mga tol. Pero syempre wag na nating sayangin yung magiging panahon na yon kasi marami ng pagkakataon na nasayang 'di ba? Meron diyan mga sikat. Akala natin talaga ay magaling, akala natin talaga ay matutulungan ng bansa, pero pagdating nung panahong nakaupo na sila, yun naman pala, 'di ba? Sila naman pala yung mga taong willing na makipagkasundo, willing na isakripisyo na lamang ang bansa natin sa mga bansang gustong sumakop sa atin. No? Huwag naman sanang ganoon. Pero syempre, hindi ko kayo pipigilin. Hindi ko kayo didiktahan mga tol kung sino-sino mga pangalan ang gusto nyo, ang dapat nyong iboto sa hindi. Nasa sa inyo na yon mga tol. Basta sabi ang panawagan ni General Bronner, gamitin daw tong eleksyon na to para pumili kayo ng maayos kung sino yung mga kumakandidato ang dapat ninyong ihalal sa nararapat na posisyon. Katulad na lamang halimbawa mga kapatid nung binigyan natin ng reaction video kahapon. Diba? Isang tumatakbong senador na galit sa presensya ng Amerika dito sa West Philippine Sea pero hindi naman pinupuna yung presensya ng China. Naku po. In the right positions. No? Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections. Sa pagbubukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. Ang problema kasi yung kaisa-isang boto ng mga mamamayang Pilipino, mga tol, na ipagpapalit sa isang balot ng grocery. Na ipagpapalit mga tol sa 500 Di ba yan ang problema Let us use this. Let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Diba, may mga tumatakbo dyan, artista, may mga tumatakbo na dating nasa kongreso, party list, diba, na gusto na ngayon maging senador. Nasa sa inyo yan mga tol, kung gusto nyo silang iboto o hindi, bahala kayo dyan. Sa ngayon, marami silang naririnig na reklamo kaugnay sa problema ng bayan, kung saan
mayroon aniyang nakakaisip ng military junta bilang solusyon. Diba? Naririnig naman po natin na marami May mga tumatakbong mga tao na gustong pumasok sa gobyerno, tapos ang gustong nilang solusyon mga tol gamitin ng militar para pabagsakin ng kasalukuyang gobyerno. Imagine that mga tol, wala pa sa mga posisyon yung mga taong yun. What if pa kaya kung bibigyan nyo sila ng posisyon sa gobyerno? My goodness. Nakakaisip ng military junta bilang solusyon. naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military coup d'etat or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Ito pong eleksyon, dito po tayo magtuon ng pansin, ayusin natin yung eleksyon natin. Kaugnay nito, Sino sa inyo mga buhay na no mga panahon na may coup d'etat mga tol? No? Ako kasi batang-bata pa ako, ang naabutan ko yung failed coup d'etat ni Trillanes mga tol, 'di ba? 'Yun ang naabutan ko. Pero yung mga coup d'etat sa panahon ni Cory Aquino, batang-bata pa ako no mga tol, 1987 ako eh. Siguro yung iba sa inyo naabutan 'yon mga tol. Alam nyo naman kung gaano kasaklap. Alam nyo naman na talagang walang maidudulot na maganda 'yun. 'Di ba? 'Yun yung iniiwasan na mangyari mga tol ng INC kung bakit kami, mga miyembro ng INC, ay nananawagan ng kapayapaan. Kasi mga tol, alam naman natin na itong magkabilang kampo sa panig ng kasalukuyang gobyerno at sa panig ng nakaraang gobyerno, parehong may kontak pa rin yan. Parehong may contact mga tol at merong mga supporters. Na kapag itong dalawang grupong to mga tol ay nagbanggaan, which is yun din naman ang gustong mangyari ng China mga tol para mailihis, 'di ba? Mailihis ang atensyon ng mga mamamayan sa ginagawa nilang pananakop dito sa West Philippine Sea at para humina mga tol ang gobyerno. Gusto nilang pagbanggain talaga etong mga gobyerno natin. Wala naman talaga silang pakialam kung sino yung kakampi nila rito at kalaban nila rito eh. 'Di ba? Gusto nila pagbanggain to para humina ang gobyerno natin mga tol at wag kawatak-watak tayo rito. Halimbawa, may mga nananawagan sa mga dating militar o mga retired na military na, 'di ba? Na suportahan sila. 'Di ba? Alam niyo na 'yon eh. Hindi na bago sa inyo 'yan eh. Marami tayong mga naikinig, mga dating military na subukan nyo lang, ganyan-ganyan, magkakagulo tayo, di ba? Kapag yun mga tol ay nangyari at nagkatotoo, asan ang kapayapaan ngayon sa ating bansa? Sino makikinabang, di ba? China, mga tol. Sino makikinabang eh? Kaya ngayon ay magsasagawa ng Rally for Peace ang INC bilang panawagan sa ating gobyerno na kesa i-push ninyo yung inyong kanya-kanyang sariling interes o gusto nyong i-persecute yung mga kalaban ninyo, unahin nyo muna magiging kalagayan ng bansa o yung gagawin ba ninyong hakbang, makakabuti ba yan sa ating bansa o hindi? Kasi imagine yung mga tol kung magkakaroon ng coup d'etat, diba? Anong epekto niyan mga tol sa ating bansa? Diba? Yan ang iniiwasan natin mangyari, mga tol. No? Kaya yung mga ipepwesto ninyo sa gobyerno sa darating na eleksyon, saan naman ilagay ninyo mga tol yung mga, alam nyo na, yung may mga magagandang, makikita nyo naman mga tol, yung mga may magagandang hangarin talaga at yung nananawagan din ng para sa kapayapaan. tiniyak naman ni General Bronner na handa ang AFP sa pagbibigay ng seguridad sa paparating na halalan sa pamamagitan ng paglaban sa mga peace spoilers. Sa simula pa lang po ay ginagambanan na natin yung iba't ibang mga activities natin. Katulad po ng pag-address natin sa mga private armed groups. Yung pong pag-address natin sa mga peace spoilers. Pati na rin po dun sa pag-address natin dun sa tinatawag ng New People's Army na permit to campaign and permit to win. So yun po yung doon po kami nakafocus ngayon bago po yung election. Siniguro din ng pamunuan ng AFP ang pag-secure sa mga election materials sa kasagsagan at pagkatapos ng halalan. Yeah. Palalakasin din aniya nila ang intelligence gathering laban sa mga kandidato na posibleng may impluensya mula sa ibang bansa. Tinitingnan Mga kandidatong posibleng may impluensya sa ibang bansa mga tol. Mga impluensya, lalong-lalo na impluensya mula sa China. Yan binabanggit na talaga natin mga tol para at least alam nyo ninyo yung mga kandidatong may suporta galing sa China mga tol. po natin yung mga kandidato
no, lahat po ng mga kandidato, tinitingnan po natin yung kanilang background. So meron po tayong background check. And pag meron po kami nakita, no, na mga red flags, ay we will inform the COMELEC about this. Dahil nga po, ayaw natin maulit yung nangyari nung nakarang eleksyon na may mga nakalusot na mga kandidato. So, Mga nakalusot na kandidato. Like for example, mga tol, mayor ng Banban, Tarlac. Yun yung mga tinitignan nitong AFP, mga kapatid. Ayaw na nilang maulit. Yung katulad nga naman nung nangyari. Kasi 2022 election, biruin mo, naging mayor. Tapos, ano pala, hindi naman pala totoong Pilipino, di ba? we are in collaboration with the PNP and also with the COMELEC to make sure na we will prevent these kinds of things from happening again. So pinaigting po natin yung ating intelligence operations. Ang PNP naman, palalakasin ang cybersecurity laban sa paggamit ng artificial intelligence sa pagpapakalat ng fake news para impluwensyahan ang mga botante. Yan, isa pa yan, di ba? Kung naaalala ninyo mga tol, anong samahan, anong grupo ang naglabas ng isang peking video, AI, edited mga tol, na si PBBM ay nagpupulburon? Yun ba ay gawain ng isang grupong may malasakit sa ating bansa, mga tol? And we anticipate na yung report po natin what will happen kung mayroong mga fake news coming from the foreign countries dictating the tempo ng ating election. That's one thing, the problem. And we're looking also of using AI to combat po. Not them using AI against us, but us using AI to preserve po yung election po natin. Makikipagtulungan din ng PNP sa COMELEC para mapigilan ng vote buying gamit ang money transfer at e-wallet. Nako, eto naman mga kapatid, yung vote buying naman. Di ba? Alam nyo na mga tol, yung mga namimigay dyan ng mga pera, mga namumudbud ng pera, hindi ibig sabihin ng mga tol ay mahal nila kayo. Hindi nila pera yon, pera rin na taong bayan yon mga tol. Diba? Namumudbud ng pera mga kapatid. Basta wag nyo lang silang kakalimutan sa halalan. My goodness. Tiniyak din ng liderato ng Philippine National Police ang transparency sa pagpapatupad ng checkpoint sa tulong ng mga body camera na suot ng mga pulis at CCTV sa lugar na pagtatayuan ng mga checkpoints. Leia Ilagan. Ayan, di ba? Ayan, malinaw mga tol. Ito ay panawagan ng ating kasundaluhan na sa ating mga kamay, no? Sa kamay ng mga butanteng Pilipino, mga tol, ang magiging kapalaran ng ating bansa. 'Di ba? Iwasan niyo na. Huwag na kayong madala na sana tayo, mga tol. Madala na kayo sa pagboto ng mga alam niyo na pangalang sikat lang dahil sa mga pelikula, pero hindi man lang dumaan sa pagiging barangay captain, mga tol, di ba? Hindi man lang dumaan sa pagiging alam mo 'yon, mababang tungkulin. Gusto senador agad, mga tol, kakaiba, di ba? Bahala kayo kung gusto nyo silang iboto. Di ko naman kayo pipigilan, pero nasa sa atin, nasa sa inyo, mga tol, ang magiging wag nating sayangin yung posisyon na yun dahil meron lang tayong 24 na mga senador, mga tol. Kung lalagyan nyo ng isang bulok dyan, maraming mahawang mabubulok Kaya, mga tol, gamitin nyo yung inyong karapatan bumoto para maging maayos ang direksyon ng ating bansa. Ayon nga rito sa ating AFP. Alright, so bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.